araw na iyon dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin, kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang poon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan, mula doon sa nilikhay maghaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro, sapagkat makaikatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Malamang ay napakinggan na natin o narinig ng minsan ang turo
ni Santa Teresa ng Calcutta tungkol sa pagwawakas ng ating buhay. Ang napakaganda niyang ipinapaalaala ay sa wakas ng ating buhay, haharap tayo sa Panginoon at tayo ay huhusgahan sa sukat na tayo ay nagmahal. Paano tayo nagmahal sa mundong ito? Gaano tayo nagmahal? Tanging sa pag-ibig at pagmamahal, tayo ay masusukat kung karapat-dapat sa kaharian ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Matapos na si Jesus ay muling mabuhay at ito ang ating napakinggan sa Ebanghelyo, sa araw na ito, tinanong niya si Pedro ng 3 ulit, "Iniibig mo ba ako?" At si Jesus sa maraming pagkakataon ay nagturo kay Pedro at sa mga alagad sa halaga ng pagmamahal bilang kanyang mga alagad. At eto, minsan pa, sa alagad o apostoles na kanyang pinagkakatiwalaan upang pamunuan ang simbahan na kanyang itinatag, kanyang itinanong, "Iniibig mo ba ako?" Ang pag-ibig ang nananatiling pinakamahalaga para sa ating Panginoong Hesus. Ngunit mga kapatid, ang pag-ibig na ito, alam natin na hindi lamang damdamin. Maraming pagkakataon na nating napakinggan at itinuro, ang pag-ibig na ito ay isang desisyon. Ngunit higit pa sa isang desisyon, ang pag-ibig na hinihingi sa atin ng Panginoon ay isang pag-ibig na kung saan ang desisyon ay uuwi sa mga kilos na mag-aalaga, tutulong, magmamalasakit at magbibigay buhay sa ibang mga tao, lalo pa sa ating mga taong pinagkatiwala sa atin. Kaya naman si Jesus, matapos na sumagot si Pedro, "Opo, iniibig ko kayo," anong kanyang tagubilin? "Alagaan mo ang aking kawan, pakanin mo ang aking mga tupa." At hindi lamang dito natatapos ang pag-ibig, na kung saan tayong lahat ay inaanyayahan. Ang pag-ibig din ito ay hihingi ng pagsasakripisyo ng ating buhay, ng paglimot ng ating mga plano, ng ating mga kagustuhan upang makasunod sa Diyos. Sinabi ni Jesus kay Pedro, "Oo Pedro, nung bata ka, ikaw ang nasusunod. Pumupunta ka sa kung saan mo gusto at ginagawa mo ang iyong nais. Pero darating ang pagkakataon, ikaw ay pupunta at gagawa o makakaranas ng hindi mo mga hinahangad at ikaw ay magpapaubaya." Mga kapatid, ang pag-ibig na nagbibigay buhay sa iba, sukdulang tayo ay mag-alay ng ating buhay. Ito ang pag-ibig na ipinakita at sinaksihan ni San Pablo. Ang ating ikalawang pagbasa ay bahagi ng kanyang kwento na kung saan siya'y dumaranas ng paglilitis. Hindi ito ang buhay na kanyang ginusto, ngunit ito ang buhay na kanyang naranasan, dala ng kanyang pagmamahal kay Kristo, na nagsugo sa kanya na ikalat, ipangaral ang mabuting balita, dala naman ng pagmamahal sa mga tao. Kaya't maganda na lagi-lagi nating uusisain ang ating mga sarili. Kamusta ang aking pagmamahal? Ako ba ay nagmamahal? Gaano ako nagmamahal? Ang aking bang pagmamahal ay nakapagmamalasakit, nakapaghahatid ng kabutihan, nakapagpapaigting ng buhay ng iba? At ang aking bang pagmamahal ay isang pagmamahal na aking iniaalay sa sukat ng aking sarili ay aking nililimot at isinasantabi. Hari nawa sa biyaya ng ating Panginoon na muling nabuhay at sa Espiritu na kanyang ipinangakong laging ipadadala sa atin, tayo ay makapagmahal ayon sa halimbawa ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang ating buhay dito sa mundo ay may katuturan at ang ating buhay na walang hanggan ay isang posibilidad sa sukat na tayo ay umiibig at nagmamahal. At sumainyo pa minsan ang ating Panginoong Hesus
na nagpapala sa ating lahat. Sumainyo ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.